Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong inilabas pong bagong funds para po ito sa implementation pa rin po ng ating expanded career progression o yung ating pong ECP. Ayan, so ngayong araw nga po mga ka-maestro, ngayong araw po ay Biyernes, so ngayon po ay holiday, August 21, 2026. Ayan, long weekend po tayo mga ka-maestro. Ayan, so may mga nag-circulate po ngayon sa social media and may comment din po sa atin, may nagpadala rin po sa atin ng mensahe patungkol nga po dito kung ito raw ba ay legit itong kumakalat po ngayon or nag-circulate po ngayon sa social media na funding po para sa expanded career progression. Ayan. So ito po 'yun. Ayan. So ito po ay isang advisory from DepEd. Although nung tingnan ko po siya mismo sa website ng DepEd ay wala pa po akong makita doon ng ganitong advisory. Baka ito po ay advance info mga ka-maestro kasi advance copy parang ganoon. Kasi kung check po natin doon sa website po mismo ng Department of Education ay sa advisory po doon sa column ng advisory ay hindi ko pa po ito nakikita. Pero syempre i-discuss na rin natin, pakita na rin po natin. So disclaimer lang hindi ko po i-declare na ito po official kasi nga wala pa po siya doon sa website ng DepEd Pero pwedeng ito po ay maaring advance info or advance copy ng isang advisory. Ayan, kaya di-discuss na rin po natin ngayon po. So ito po ay dated ng August 19, 2026. Ayan, coming from Attorney Edson Byron C, ang ating pong Undersecretary for Finance. So ang po niyan, ang subject is advisory on the release of funds to cover the funding requirements for the continued implementation of the expanded career progression or ECP system. Ayan. Ito po, may mga nakalagay po dyan na region and sa pangalawang column naman is yung amount allotted per region. So, for the Cordillera Administrative Region or CAR, meron po diyang 1,054,008,124 pesos. Samantalang ang Region 1 naman po, ang Ilocos Region, ay meron naman pong allotted na 1,707,000 or 1 billion, 1,707,686,082 pesos. Ang Region 2 naman po, Cagayan Valley, ay mas maliit ng konti, 224,712,450. Then yung Region 4B naman, Mimaropa, ay 820,065,958. Ang Region 5 Bicol naman po ay mayroong 820,309,687 pesos. Then we have Region 6 Western Visayas, 2,202,001,954 pesos. Medyo malaki-laki itong sa Western Visayas. Next naman ay Region 7 Central Visayas. Ayan po, meron naman silang 633,256,450 pesos. And then yung Region 9 Zamboanga Peninsula ay 168,780,695. Samantalang ang Region 10 naman po, Northern Mindanao, ay 681,000 or 681,889,672. Ang Region 6, Davao Region, ay meron naman pong 357,835,372 pesos. At ang panghuli po, ang Region 12, ang Soc-Sargen, meron naman pong 8,047,955 pesos for a total of 8,678,594,399 pesos. So, in short, umabot po yan ng 8.6 billion across ilang region ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama, across 11 region, meron pong pondong ibinaba na 8.6
billion. Ano po? So, tandaan din po natin yung nakalagay dito sa section 2.0. Ayan, nakalagay po dyan. The release allotment shall cover the deficiencies arising from the implementation of the Expanded Career Progression ECP system of the Department of Education, including the fiscal year 2025 unfunded recurring cost and the fiscal year 2026 requirements based on the consolidated and validated reports. Kasi may nagtatanong, ano po mga kamestro, bakit daw yung ibang region ay wala po dito? Ano po, especially sa amin, ano, yung Calabar Zone, may ilan-ilan tayong mga kasamahan na nagtanong bakit daw wala dito yung Region 4A Calabar Zone. Ayan, hindi po siya kumpleto kasi ito po ay 12 lang. No? Sabi nila, ang kinakatakot nila baka daw ay walang pondo, ano? Walang pondo for Calabar Zone and other regions not mentioned in this advisory. Kabilang na rin ng NCR, ano? Parang di ko rin po nakita yung NCR diyan, ano po mga kamestro. So nakalagay kasi dito may deficiencies daw, ano po, itong mga region na to. So ibig sabihin hindi naman for in my own understanding, hindi naman ibig sabihin na wala ng pondo, ano po, for the regions na hindi nabanggit dito. Kaya may karugtong po yan dito, ayan oh. Sabi diyan, regions not included in the allocation have certified that they have no funding deficiencies related to the implementation of the ECP system supported by the certification of no deficit submitted to BHRO. Ibig sabihin, itong mga nandito, baka sila yung mayroong deficiencies, ano? Kaya nagkaroon ng adjustment or panibagong funding. So, yung mga wala doon, nakalagay po dito sa part na ito, they have no funding deficiencies, kaya wala po sila dito sa list na ito. So, yun po yung pagkakaintindi po natin, ano po mga maestro. So, wait nyo rin yung explanation ng inyong mga kanya-kanyang SDO or yung mga kanya-kanyang region, ano po. So, huwag kayong mawala ng pag-asa na baka sabihin nyo, bakit wala dito yung NCR, bakit wala dito yung Calabar Zone, ano po, bakit wala dito yung, ano pa ba, Eastern Visayas, yung Central Luzon, ano po. So, hindi naman ibig sabihin ganun siguro, no, na wala na po kayong budget at wala na kayong pag-asa for the ECP, no. So, huwag po tayong malungkot, wag po tayong kabahan, ano po, na baka wala ng susunod na batch. Ano kasi yan ang kinakatakot ng iba. Although syempre, di rin natin masisisi yung ibang mga kamestro natin yan kasi matagal na to, no? Mahigit 1 year na kasi ano tayo September na, no? Malapit na yung September, nag-start na yung ibang mga region, maaga nagsimula dito, June. Actually, July pa lang yata nag-asikaso na ng mga papel. Ano po? July, June, yung iba, mas maaga, no? Sa amin kasi nag-start kami is October, no? Pero sa ibang region sa ibang SDO, sa ibang region na balitaan ko, parang July pa lang nag-start na kayo. So, mahigit 1 year na, no? So, talagang yung iba may inep, di ba po? So, abang-abangan lang po natin mga kamaestro, no? So, wag po mawala ng pag-asa yung mga walang region dito. Para sa akin, hindi naman po ibig sabihin na hindi na kayo kasama sa ECP. Ayan. Hindi naman po siguro yun ang ibig sabihin ng advisory na nababasa po natin ngayon mga kamaestro. Ayan. So, ayan. Pray lang tayo, no? And syempre, follow up nyo na rin sa inyong mga kanya-kanyang SDO kung ano na ba yung status ng inyong application for the Expanded Career Progression System. And darating din po yung time na kayo ay mapopromote din, ano po, or ma-approve ang inyong reclassification. Alright? Ayan. So, dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para kayo yung una nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin dito sa Expanded Career Progression and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para man-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!